Saan patungo ang buhay ng binatang mahilig makipag-live-in sa mga may asawa? Iniwan na ng nobyo, nagkaroon pa ng cancer. Paano hinarap ni Dayan ang mga suliraning ito? Pinakabatang kubrador na hantong sa pagnanakaw, pagbebenta ng armas at droga. Anong kahihinatnan? Tayo ay may magandang kinabukasan. At sa Diyos natin ito matatagpuan. Kaya sa ating kasalukuyan, Tuklasin natin ang kanyang kalooban sa The 700 Club Asia. Susunod na. Ako ay lumaki sa church mismo, nakatira kami sa church. Mahirap talaga kasi lahat ng pressure, lahat ng tao nakatingin sa iyo kasi anak ka ng pastor eh. Yun, nagkaroon talaga ng sa buhay ko, ng struggle. How to live as a pastor's kid. Naging curious ako sa surroundings ko kasi syempre dahil hindi kaila na ang nasa paligid mo, hindi naman mananampalataya. Parang gusto kong itry kung ano yung kanilang nararanasan din. Naging mulat ako sa mga gawaing mga malalaswa kasi nga yung ibang mga pinsan ko na panood ko sila na nanonood ng mga porn movies. Pero nung ganun pa akong age, hindi ko alam na porn yun actually kasi wala akong idea na yun yung ganun. I start to have that desire na nakikita ko na parang ano kayang pakiramdam nung ganun? Meron bang masarap sa bagay na yun o bakit ginagawa nila yung ganung bagay? Naghanap ako ng relationship na hindi love eh. Naghanap ako ng relationship na partner with that kind of yung routine na nakikita ko. Talaga yung exploration, talagang ganun katindi. Basta ang alam mo, ginagawa ko itong bagay na to parang to feel the desire and satisfaction na maramdaman ko yung bagay na yun. Siyempre, hindi ka na nasasatisfied sa isa. Gusto mo magkaroon din ng exploration sa iba. Siya naman yung matikman ko, malaman ko kung magkaiba ba sila, ano yung pinaka diferensya, what satisfaction naman na mahihita ako sa kanya. Siyempre sa school, hindi pwede yung yung OP ka. Ako yung tipo na kailangan may friend ako, kailangan may kasama ako. At kailangan gawin ko rin kung anong ginagawa nila para magustuhan din nila ako. So, to be belong, to the point nagkakating pa kami just to, alam mo yung tipo kahit nasa CR ng school, yung magyoyosi ka, para lang magawa mo yun, masatisfy lang yung desire ng laman mo. Hanggang dumating din yung point na yung sa Tong Eat, sinabot akong 3 araw, 2 araw, walang tulugan yun. Ang pahinga lang nun, yung kape at saka iihi. Yun lang ang pinakapahinga. Nagtataka ako paano din ako na-extend ng ganun yung kapag may malalim ka na desire doon sa ginagawa mo, makakatagal ka eh. Kahit papuyatan yan, kahit papuyatan. Habang tumatagal, dahil nga may bisyo akong pag-iinom, nabitbit ko na yun hanggang bahay. Nakatira kami sa church pero pag umuwi akong lasing, umuwi akong bangag. Si Papa, yun talaga siya yung galit na galit sa akin kasi siguro out of na rin, parang hindi rin niya matanggap na ganun yung anak niya. Pastor siya, lumaki naman ako sa pamilya ng mga Kristiyano. Pero bakit ganun yung naging outcome nung pamumuhay ko? Ang iniisip na nga ng mga magulang ko, na lang, pag may tumawag sa telepono, it's either nasa ospital ako, patay ako, o nasa kulungan ako. Yan lang ang iniisip nila. Walang time na makasingit yung salita ng Diyos sa puso ko. Talagang sobrang bato. April 26, 2009, na nakaranas ako ng matinding paninikip ng dibdib, matinding pagkahilo, hanggang to the point na yung katawan ko parang lantang gulay. I believe na yung time na yun talaga, yun na yung huling araw ko, doon na ako mamamatay. Wala na akong ibang nasabi noon kundi humingi ng tawad sa Panginoon at aminin na nagkasala ako sa Kanya. Kung ito yung huling moment ng buhay ko, patawarin mo ako kasi ito yung chance ko na lang para masabi ko sa iyo na nagkamali ako. Gusto ko maranasan yung kapayapaan sa puso ko. Ngayon, kung hindi mo pa ako kukunin, bigyan mo ako ng pagkakataon na maibigay ko yung buong buhay ko sa iyo.
Nagsimula ako na ma-invite sa iba't ibang churches to share yung testimony ko. I share it to the young people na pahalagahan natin kung paano tayo pinapahalaga ng magulang natin. Kasi yung kanilang hirap na ibinibigay, mga sakripisyong ibinibigay sa atin, meron talaga yung may prutas talaga doon na maidudulot para sa susunod na henerasyon, lalo na sa buhay ko. Sabi ng iba, life begins at 40. But for me, life begins when I receive Jesus Christ. Na talagang doon mo lang masasabi na ang buhay may halaga. Because sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Now, ngayon doon ko lang naiintindihan na mayroon pala talagang magandang plano ang Diyos para sa akin, para sa pamilya ko at para sa future ko. Now, I am excited to live as a pastor, as a young pastor na talagang masasabi ko na I have a confidence in my heart na ngayon nabubuhay na ako na para kay Kristo and I will die also for Him. His father must be the happiest man alive. Yeah, ano? now. But all those times he was breaking his father's heart. And he was breaking also the heart of the father by he was almost living in constant rebellion of his parents. Kasi yung respeto na yung, let's say, your own congregation gives a pastor, their pastor, they also expect, si pastora, yung wife ni pastor, yung mother niya, pati yung mga anak, are all at least, somewhat behave, somewhat acting like Christ, Pero ito hindi, talagang opposite ang gusto niyang gawin. Doon natin nakikita, Peter, yung wala talagang exempted. Ano? Hindi porket nagsisilbi ka sa Diyos, yung mga anak mo, sigurado na, automatic. Yeah. Hindi. Ang kada isa sa atin, may choice pa rin na gagawin. Yes. Each one of us has a choice to make whether we follow Christ or we follow the devil. So or we follow yung pita ng ating laman. Ano? Pero thank God that Jericho chose to follow Christ. Of course, dumating nga siya dun sa punto na, sandali lang, last moments ko na ito, anong gagawin ko? Pero how many, Peter, of us never get to that point? Yes. Tama. We don't know when our day will come. So better to make your peace now with God kesa mangyari ngayon na hindi mo na maalalaman kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Tama yan, Mari. Like Mari says, all of us, we have a choice. We have free will. So right now, you have a choice on what your future, on what you want your future to be like. You want your future to be full of Christ along the journey, that He journeys with you. You have that choice right this moment. So the Bible says, we can either choose death or life. So we say to you, we plead to you, my friend, kapatid, choose life. Choose Christ. Just start with this prayer. Just say, my Father in heaven, I don't know what to do with my future, but I saw what you did and how the number of things you did in the life of Jericho. In spite of his rebellious ways, you continue to pursue him and love him. So Lord, I choose you today. I surrender all, Lord, completely to you. I confess that I am a sinner. I cannot save myself. I can't even begin to know what to do with my future. But Lord, I entrust my future and place it into your hands. And so Lord, right this moment, come into my life. Be my Lord. Be my Savior. Lord, do a work inside of me. Right this moment, Lord. I just repent, Lord, and I receive you. I receive you into my life. Thank you for loving me. In spite of, how I behave and what I am. Thank you, Lord, for continuing to help me, Lord. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. Sadyang malawak at malalim ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Hindi niya binibigo ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ikwento sa amin ang ginawa mong pagsabay sa panalangin sa mga sandaling ito. Nasa screen ang numero. Pwede rin po kayo mag-text. Gawin lang ito. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000.
Makakaasa tayo sa mga pangako ng Panginoon sa Kanyang salita. Naghihintay ang mga trained prayer counselors sa 24/7 Prayer Center upang kayo ay payuhan gamit ang Biblia. Ipagdadasal din nila kayo. Kaya tawag na po. Sa mga viewers sa labas ng Metro Manila, tumawag ng libre sa aming toll-free number. Pwede rin tumawag sa Hello California hotline. Yung mga nakatira sa California, nasa screen ang mga numero. Naghihintay ang mga prayer counselors para kausapin kayo. Tawag na. Include us in your Facebook friends list by typing the keywords The 700 Club Asia and click the like icon. Maaring niyong i-share ang mga memes at devotionals na inyong makikita dito. Mag-post na rin ang inyong mga comments at suggestions sa aming wall. Muling panuorin ang mga episodes at kwento na nagpatibay sa inyong pananalig sa Panginoon. Mag-log on lang sa cbnasia.org/media center. Pwede rin magsilbing gabay ang mga inspirational articles na inyong mababasa dito sa inyong prayer time. Lumaking walang ama si Dayan. Upang makadama ng pagmamahal, pumasok siya sa isang relasyon sa pag-aakalang mapupunan ng kakulangan na darama. Subalit iniwan siya ng nobyo at ang masaklap nagka-cancer pa. Paano ito malalagpasan ni Dayan? Ang kanyang kwento, susunod na. Isang gabi, naubusan sila ng malinis na tubig. Ininom nila ang tubig galing sa sapa. Sumakit ang tiyan ko. Tumugon sa pangangailangan ng kambal ang Operation Blessing. Nagpatayo sa kanilang barangay ng posong mapagkukunan ng malinis na tubig. Salamat sa binigay niyong poso sa amin. It became possible for us to alleviate their condition because of your continued support. Thank you for your help. And together, we'll encourage people to love the Word, live the Word. Donate now. Visit www.cbnasia.org and click Give. Here's a simple way that I follow when I do my scripture reading in the morning. The acronym is SOAP. Letter S stands for the scripture. As you read the word, ask what part of the word really stands up and jumps at you. And then you write this down. And then letter O stands for observation. Based on that scripture, what do you think the Lord is saying to you? Letter A stands for application. Ask yourself, how does that word apply to your situation right this moment? Letter P. You pray it through. Ask the Lord to empower you so that that word can come alive in you. Wait for God to speak to you. Lumaking walang tatay si Dayan. Bunga ng kawalan ng gabay at atensyon. Lahat ng kakulangan sa kanyang kalooban ay hinanap niya sa kanyang naging nobyo. Bagamat inamin ng kanyang kasintahan na may asawa na ito, hindi niya ito pinakawalan. Binigay ko lahat sa kanya. Kung siya rin naman ang makakatuluyan ko, bakit hindi? Naging desperado ako sa kanya. Matapos ang 6 na buwan, ang kanyang sinisinta ay naglahong parang bula. Hindi na siya nagparamdam sa akin. Nung iniwan ako ng boyfriend ko, doon nag-start yung depression ko. Severe depression. Lahat na lang, puro galit, puro lungkot, puro guilt. Isa na lang yung taong inaasahan ko. Nawala pa. Lalo ako natakot. Puro takot. Wala akong kwenta. Lalo pang nagpabigat ng kanyang suliraning dinadala ang pagkakaroon niya ng stage 1 breast cancer. Lahat na ng negative emotions na naranasan ko, pinagsama-sama. Pag sobrang hopeless ka pala, black and white na yung nakikita mo. Gusto ko nang mamatay. Nasa isang masalimuot na kondisyon si Dayan nang makapanood ng The 700 Club Asia. Sumabay siya sa panalangin upang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Sa tagpong iyon, naramdaman niya ang pagyakap ng isang dakilang ama. Sa pagtawag niya sa prayer center, naipanalangin at nabigyan siya ng payo hinggil sa kanyang sitwasyon. Parang lahat ng burdens, parang bigla na lang nawala. Lahat ng tinik na masakit na parang nakatusok sa puso ko. Parang unti-unting naaalis.
Natulungan siya ng prayer center upang mapabilang sa isang Kristiyanong gawain. Dito niya nasumpungan ang mga tunay na kaibigang tumulong sa kanyang paglakad sa daang inilatag ng Diyos sa kanya. Dahil sa patuloy na pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon, natamo niya ang kagalingang emosyonal. Nagkaroon din ng kagalingang pisikal si Dayan. Only through the cross that we can be reconnected to God. Sa lahat ng pinagdaanan ko, sa kabila ng mga kasalanan ko, kaya niya akong tanggapin, kaya niya akong patawarin. Nandun na yung assurance na may tatay ako, na may matatakbuhan ako. Sobrang thankful ako sa 700 Club. Isa yun sa naging daan kung bakit ako na-lead kay God. Huwag ka mawala ng pag-asa, hindi ka nag-iisa. Many times our life is centered around one person. And your plans, your hopes, your future, your dreams are pinned on that one person. The thing is that one person will fail you because, we're all imperfect. It's only the Lord that is unfailing. And then when that person, fails you or walks out of your life, like what happened to Dayan, everything just crumbles. And madalas din, Peter, nagsasama yung emotional hurt sa disease. Nagsasabay yung dalawa. I don't know, generally, kung may connection talaga yung dalawa, but it's always good to get your relationship with God fixed first, and then the healing can come later. Yung emotional healing comes first, and then the physical healing can follow. So maaring nasa lugar kayo ngayon na hindi nyo alam kung anong gagawin nyo next. The first thing that we should all do is pray to God and say, God, anong gusto ninyo sa buhay ko? So right now, would you bow your heads? Let's go to God and say, Lord, move in my life. In Jesus' name. Father, we thank you now for the privilege, Panginoon, of prayer. We thank you na nakakalapit po kami sa inyong throne of grace through the blood of Jesus Christ, our Lord and Savior. Father, may nanonood sa ating ngayon na nangangailangan ng iba't ibang klase ng solusyon. May ibang nangangailangan ng physical healing, meron nangangailangan ng emotional healing, meron nangangailangan ng restoration of a family, may restoration of relationships, may nangangailangan ng financial miracles. Lord, whatever their situation is, Lord, you are aware of it. Panginoon, you know how many hairs are on our heads, Panginoon. You are aware of everything that's happening in our lives. And right now, Panginoon, nilalapit po namin itong aming mga kapatid na nangangailangan ng inyong tulong. Father, would you see fit right now to bless each one? Would you, first of all, Lord, heal memories, heal emotions, Lord, heal traumatized spirits, Lord, broken spirits, Father. Your word says that you're close to the brokenhearted. Father, would you cause each one now to sense your presence in Jesus' name? And with that presence, O Lord, would you bring healing, whether it be emotional or physical healing, Panginoon, kayo na po ang kumilos. In Jesus' name, Peter. Amen. Yes, Manny, even as you prayed, the Lord showed me a young person. You're in your 30s and you have stomach cancer, and you've been just engaging the Lord and asking the Lord, why is this happening to me? The Lord did not give you cancer, my friend. In fact, the Lord wants to heal you from that. He wants you to have health and healing all throughout your life. So receive your healing in Jesus' name. And there's also a mother and father praying for their son who their son is has so much shame kasi parati siya nag-i-stutter. And his friends, his classmates always make fun of him to the point na ayaw na niya pumasok sa school. Even now, the Lord is saying He has heard your prayers and He's delivering and completely healing your son's speech. He will be speaking dire-derecho, flawless in the name of Jesus. Receive that promise of the Lord for you because you have been faithful in crying out to Him and praying for him. Receive that now in the name of Jesus. There's also someone who's going to undergo a quadruple bypass, and two things are happening. You're worried about the operation and you don't have the funds for it. The Lord is going to answer you both ways. He's going to provide. He's going to touch someone to come in and sponsor that operation. And He says to you right now, He will be in that operating room. He will use the talents and abilities of the doctors so you can have a successful bypass. Receive that and have the peace of God for you, kapatid, in the name of Jesus. There's also several parents that are
concerned now it's vacation time, and they're already concerned about the tuition that is forthcoming. The Lord is saying to you, do not worry, I am the God who will provide. So receive that in faith, kapatid. The Lord will take care of your needs, the needs of your family, in Jesus' name. Amen. Peter, we have viewers also that are, the devil is putting in their mind na mag-suicide sila. Kapatid, wag po kayong makikinig sa mga bulong na yan. That's not from God, that's from Satan. Do not listen to it and call unto God now and say, God, deliver me from this temptation. In Jesus' name, be released, be set free. Kapatid, tayo ay pinagaling ng Panginoong Hesus dahil sa kanyang pag-ibig at kagandahang loob. Marapat lamang na siya ay purihin at pasalamatan. Ikwento sa amin ang natanggap mong himala. Tumawag sa numero na nasa inyong TV screen. Sundin naman ito kung nais niyong mag-text. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Pinakabatang kubrador na hantong sa pagnanakaw, pagbebenta ng armas at droga. Anong kahihinatnan? Susunod na. Coach, di ko talaga kaya. Di, kaya mo yan. Matagal na yata nagbaboxing yan. Mas malakas ka doon. Ito ang dapat mong gawin. Jab straight hook, tapos iwasan mo siya. Okay? Okay, go, go! Aga-aga, ugot agad tong si Bebelin. Feeling depressed. Break na sila. Expect heavy traffic in EDSA today. What's runs about the government? Kaliwat ka ng patayan. Ay, lang dito sa Facebook. Ayoko na talagang lumabas. Sira na araw ko! The 700 Club Asia. I can do everything through Him who gives me strength. Hi! Good morning! Sampung taong gulang si Herman nang maghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa pambababae ng kanyang ama. Naging magulo ang sitwasyon ng kanilang pamilya, kaya minabuti ng kanyang lola na siya ay kupkupin. Ngunit sa halip na mapabuti, nagdulot ng masamang impluensya sa kanyang murang edad ang kapaligirang kinalakihan sa poder ng mga kamag-anak. Dahil mayroon mga nagsusugal doon, ako na yun na nga, ngayon, nag-kubrador na ako. Ako po ang pinakabatang kubrador ng araw. Siguro mga 9 years old ako. Hanggang sa lumalaki na ito na dumating na yung point na nagsisimula na ako matutong mag-drugs. Mula sa kinikita sa pagiging kubrador ay nakapag-ipon si Herman. Sapat upang suportahan ang sariling pag-aaral at tapusin ang elementarya. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Matapos ideklara ang martial law sa Pilipinas, nahinto ang sugalan sa bansa. Nawala ng pagkakakitaan si Herman, kaya nagawa niyang kumapit sa patalim. Nagawa niyang mag-akyat bahay at magbenta ng baril upang sustentuhan ang lumalalim na adiksyon sa droga. Labas-pasok din siya sa bilangguan at sa tuwing lalaya ay bumabalik din siya sa dating gawi. Nag-take ako ng syrup, tapos iminom, marijuana. Pagtingin wala na akong makita sa paligid ko. Sabi ko, ano nangyari? Wala na akong makita. Hanggang sa tumingala na lang ako sa langit eh. Kinausap ko na ang Panginoon eh. Humingi na ako ng tawad. Sabi ko, Panginoon, ayoko na, hindi na ako ulit. Sabi ko, ayoko na uli mangyari. Hanggang sa unti-unti nagliwanag na, nagkaroon na ng nagliwanag. Kasi yun na nga, pinakita na sa akin ni Lord yung rutinaryong buhay, yung ba ang buhay.
Pagising mo sa umaga, inom, tapos marijuana, alak, hanggang sa 2:00 ng madaling araw, tutulog ka, pagising mo. Kaya kapag matutulog na ako, isip ko, baka hindi na rin ako magising. Sa gitna ng pagnanais na magbagong buhay, ay nasumpungan ni Herman ang isang programa sa telebisyon. Napanood niya ang kwento ng isang taong binago ng Diyos at naikumpara ang buhay sa kanya. Nagpapatotoo siya tungkol sa paghagis sa kanilang Granada. Nung hinagisan siya ng Granada, inispire sila ng Panginoon. Nung tinawagan niya ang Panginoon, tumingin siya ng tulong. Sabi ko nga, talaga palang totoo ang Diyos. Kaya kung gusto niyo lumago sa pananampalataya, una yung pagtanggap sa Panginoon. Siyempre, magtaas kayo ng kamay, sumunod kayo sa panalangin. At yung nga po, sumunod ako sa panalangin, pagkilala kay Jesus. Matapos tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, unti-unting tinalikuran ni Herman ang mga dating layaw. Sinimulan niyang iwasan ang pagsusugal at bisyo. Nahinto na rin niya ang paggamit ng droga sa tulong at kalakasang nagmumula sa Panginoong Jesus. Nung makulong na ako, sabi ko, wala ba lang dumalaw? Sabi ko. Pero nung may pera ka, para kang marami kasama. Ang kulungan, hindi nakapagbabago sa akin. Pero ang Diyos talaga ang nagbago, nagbigay ng pagbabago sa akin. Nung makilala ko si Jesus Christ, tinanggap ko siya bilang Panginoon tagapagligtas. Doon ko nakita yung pagbabago ng buhay. Mula sa madilim na nakaraan ay binigyan si Herman ng Diyos ng maliwanag na kinabukasan. Naitaguyod niya ang kanyang pamilya at ngayon ay ibinabahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi niya tinignan yung ginawa natin na nakaraan, yung nagawang kasalanan. Dahil talaga nakita ko yung pagmamahal ng Panginoon. Totoo yan. Kahit hindi tayo karapat-dapat. I mean, he grew up as a young kid into that lifestyle. He didn't know any other life but that. And yet, the Lord never stopped loving Herman. Naalala ko din, there was a part of my life na gano'n din na drugs, tulog. Parang napaka-hopeless, napaka-useless ng buhay ko. But God is able to use any one of us. It doesn't matter kung anong pinanggalingan natin, babaguhin tayo at babaguhin ng Panginoon. And God will make something of our lives that will be productive and useful. Amen, amen. He is our Creator. God is able to change us from glory to glory. And He starts with our heart. As we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, then He transforms our thoughts. He aligns it according to His desires and wonderful purposes that He has in our lives. Ito ang turo sa atin ni Apostol Pablo upang malaman ang magandang plano ng Diyos sa atin. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Narito mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Tinawag na walang kwenta, kaya lumaking walang kwenta. Dating bundok na masukal, ngayon isa ng napakagandang tourist spot sa tinaguriang Baguio ng Davao. Gusto mo bang mapasyalan? Biktima ng rayuma at gout na nagpasimula ng Bicycle Club. Paano nangyari yun? Magagawa mo kung nanaisin mo. Isang hamon sa ating lahat. Dito lang sa pinagkakatiwalaan ninyong programang The 700 Club Asia, Biyernes, pagkatapos ng saksi sa GMA. Samahan niyo kami uli bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon.